Sabi nila, may mga pangalang parang dalampasigan, hindi mo hahanapin, kusa silang dadampi sa'yo. Tahimik, marahan, pero may hatid na pag-asa. At sa Laiya, doon unang kumaway sa puso ko ang isang taong hindi ko naman hinahanap, pero parang matagal ko nang hinihintay. Ako nga pala si Rapi, 25 years old. Taga Mandaluyong, certified, pagod sa life pero game sa beach. Mahilig akong tumakas sa stress ng Maynila. Kaya tuwing may long weekend, automatic, Laiya. That weekend, wala akong kasama. Solo trip sana, relax mode, clear mind, fresh air, good vibes. Pero pagdating ko sa resort, ayun, fully book pala ang Cabana. Kuya naman no, kahit maliit, kahit bench lang. Wika ako. At ang sabi ng receptionist, Sir, isa na lang po yung available pero shared. Kaya ang sabi ko, sino pong kahati? At biglang may sumulpot sa likod ko. Naka-white t-shirt, board short, basang buhok, may hawak na surfboard, at nginitian ako na parang umaga sa dagat. Siya si Kai. Hi, if okay lang sa'yo, tayo na lang yung mag-share. Wika niya. Ha? Oo. Sige, ikaw bahala. Wika ko naman. Kaya ito, sabay kaming napatingin sa isa't isa tapos napatawa. Yung nakakailang na in a good way na tawa. At ewan ko ba, pero may kumalabit sa dibdib ko. Hindi ka ba? Kundi kilig. Unang kilig moment, pagpasok namin sa shared cabana. In fairness malinis, presko at may 2 kama. Pero magkalapit. Kung gusto mo, doon ka na sa malapit sa pader para hindi ka maabala. At ang sagot ko, abala saan? At ito, ngumiti siya. Sa akin. At sa isip ko, uy, wait lang, ano to? Tapos bigla siya yumuko para ilagay yung bag niya at halos magdikit yung mukha namin. As in, halos isang talamsik ng alon na lang ang pagitan. Sorry, wika ko. Okay lang. Sanay ako sa malapitan. Wika naman niya. Ngumiti siya ng parang wala lang. Pero ako, ewan ko ba? Grabe, yari na. At habang nag-aayos kami. So, mag-isa ka lang talaga na nagpunta dito? Wika niya. At ang sagot ko, oo, para mag-unwind, ikaw. Same, pero mukhang mas masaya ngayon. Wika naman niya. At ito, napahinto ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin pero tumawa lang siya at tumapik sa balikat ko. Halika, sunset na, sayang. At ayun, naglakad kaming 2 papunta sa dalampasigan. Pareho kaming tahimik. Pero yung tahimik na parang komportabling kakilala mo na siya kahit bagong meet lang. Umupo kami sa buhangin. Siya yung tipong hindi takot magkwento pero hindi rin maingay. Kalmado at masaya. Parang alon ng Laiya. Steady
at may sariling ritmo. Alam mo, Rafi, minsan may mga taong dumarating sa buhay natin nang hindi inaasahan, tapos sila pa yung magpapagaan ng mundo mo. Wika niya. Ganun ba? Wika ko na medyo kinakabahan. Kaya ito, nang umuwi kaming medyo basa ng hamog, medyo maputik yung tsinelas, pero magaan yung loob. Tapos bago kami matulog, Rafi, salamat for sharing ka ba na. But more than that, thanks for sharing the day. Wika niya. Napangiti na lang ako. At nang humiga na kami, di ko alam kung bakit. Pero pareho kaming nag-good night ng sabay. Parang choreograph. Parehong nakangiti, parehong hindi inaamin. Parehong kinikilig. Kinabukasan pagmulat ko sa umaga, ang unang nakita ko ay hindi yung kisame, hindi yung kortina, hindi yung beach, kundi yung mukha ni Kai. Hindi ko alam kung anong oras na, pero mahimbing siyang natutulog, nakatigilid, papunta sa direction ko. Medyo magulo yung buhok niya, may konting sand sa braso at okay fine, cute siya. Super cute. At bilang mahina ang self-control ko, tumingin ako ng tumingin. Parang slow motion hanggang sa bigla siyang gumalaw. At ang sabi niya, "Good morning." At ako, "Hindi ako tumitingin ha." Wika ako. Sure ka?" Wika ni Kai na nakapikit pa. Patay. Kaya ito, habang nag-aalmusal kami sa beachfront restaurant, tawa lang siya ng tawa sa pagiging defensive ko. "Ano ba kasing tinitingnan mo kanina?" tanong niya. "Wala," sagot ko. "May muta ba ako? Sabihin mo." Wika niya. "Wala nga," sabi ko naman. "So, cute ako?" Bakit ba ang lakas manukso ng taong to? Umorder kami ng kape. Pagdating ng mug ko, bigla niyang inabot yung kutsarita ko. "Uy, bakit mo kinukuha?" sabi ko. "Ako na yung maghahalo. Baka mauntog ka pa sa sarili mong kilig." Wika naman niya. Naghalo siya ng kape ko habang nakatitig. Tapos inayos pa niya yung mug sa harap ko. Parang nag-aasikaso ng jowa. At ang sabi niya, "Tikman mo." "Ha? Bakit? Baka ginayuma mo yan ha?" "Pwede naman." Wika niya sabay ngiti. Gagi. Bakit ko nararanasan to? Tapos eto, pagkatapos nun, naglakad kami sa tabing dagat. Pasway-sway lang yung tubig, malamig yung hangin, at ang saya ng feelings na hindi awkward. "Rafi, pwede bang dito ka lang sa kanan ko?" Wika niya. "Ha? Bakit?" tanong ko. "Mas maaraw sa kaliwa eh. Ayoko na ma-sunburn ka." Wika pa niya. Tapos nilagay niya yung kamay niya sa likod ko. Light na touch, parang sinusundan yung lakad ko. Hindi hawak, hindi kapit, pero sapat para uminit yung batok ko. Putya, ano ba to? Paasa ba to o natural lang siyang sweet? Pero habang naglalakad kami, nagkwento siya ng mga simpleng bagay, favorite food, life goal, funny school moments, at nahuli ko siyang ilang beses na napapatingin sa labi ko. Di ko alam kung may dumi ba ako sa mukha o may iba pa siyang iniisip. "Picture tayo," wika niya.
Ayoko, pangit ako sa umaga. Wika ko naman. Sino may sabi? Wika pa niya. Ako. Hindi valid yan. Come here. Wika niya. Lumapit siya as in malapit. Yung dikit yung balikat. Tapos tinaas niya yung phone. At ang sabi niya, smile. At ako, sige na nga. Kaya ito nag-smile ako. At bigla niya ako niyakap sa balikat. Sabay click. Pagtingin ko sa picture, parang ang saya ko. Parang ang chill ng mundo. Parang may bago akong dahilan, parang ngumiti. Ganda nakuha natin. Wika niya. Oo. Wika ko naman. Tangina. Ano ba itong nararamdaman ko? At ito habang nagpapahinga kami sa kabana, pareho kaming nakahiga. Pero magkalayo ng kama. Tahimik pero hindi nakakailang. Rapi, ang gaan mo kasama. Wika niya. At ang sagot ko, ikaw din. Tumingin siya sa kisame pero ngumiti. Yung ngiti na may tinatago. Yung ngiti na parang may hinihintay. At hindi ko alam kung bakit. Pero sa loob-loob ko, gusto kong malaman kung ano. Sa dahan-dahang pag-ikot ng electric fan, sa amoy ng dagat, sa tunog ng alon, paramdam ko. May something pero hindi pa panahon, hindi pa dapat sabihin, hindi pa dapat madaliin. Pero darating, malapit na. Kinabukasan parang may kakaiba sa hangin. Di ko alam kung dahil mas malamig yung simoy ng dagat o dahil mas tahimik si Kai habang nag-aayos ng gamit niya. Hindi yung awkward na tahimik, kundi yung parang may gustong sabihin pero ayaw pang ilabas. At ako naman, hindi ko rin alam kung bakit ako kinakabahan. At habang naglalakad kami papunta sa santol-colored shoreline ng Laia, biglang may sinabi si Kai. Rapi, mamaya pwede ba tayong sumakay ng bangka? Ha? Yung island hopping? Hindi, yung maliit lang, yung dalawa lang tayo. At ito, tumingin ako sa kanya. Yung tingin na nagtatanong na bakit kailangan tayo lang. Pero ngumiti lang siya. Yung ngiting may sikreto. At ito, sumakay kami sa maliit na bangkang kahoy. Si Manong na boatman yung nagmamaneho at kami magkatabi sa gitna. Pero hindi dahil kalakihan yung bangka. Nagdikit yung tuhod namin. Hindi ko inalis. Hindi rin inalis ni Kai. At ang sabi ni Manong, ang sweet niyo sir ah. At ang sabi naman ni Kai, ay sir, hindi po. At ako, sabi ko, hindi po. At halos sabay kami. Tapos sabay ding tumawa. Pero sa gitna ng tawanan, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Hindi yung accidental ha. Hindi yung swabe lang. As in, hinawakan niya talaga. At ang sabi niya, Rapi, huwag mo na alisin. Kaya ito, hindi ko inalis. Nang huminto yung bangka sa gitna ng malinaw na tubig at kumakaway yung araw sa alon, bigla siyang tumingin sa akin. Hindi yung tingin na nakangiti, hindi yung maloko, kundi yung tingin na parang seryoso, may laman. At ang sabi niya, Rapi, pwede ba kitang sabihan ng totoo? At ang sagot ko, sige, sabihin mo lang. Huminga siya ng malalim, tumingin sa dagat, tapos sa kamay naming magkahawak. At ang sabi niya, simula nung dumating ka sa kabana, ang gaan mo nung kasama. Ang lambing mo kahit hindi mo alam. Ang tahimik mong kiligin. Naririnig ko yun.
At eto, umangat yung kilay ko. At ang sabi ko, ha? Tapos sabi pa niya, Rapi, gusto kita eh. Hindi yung pabiro ha. Hindi yung for the weekend. Hindi yung pling lang. Gusto talaga kita. Parang huminto yung alon. Parang umpo yung hangin. At parang nakakalimutan kong huminga. At ang sabi pa niya, ikaw ba? Kahit konti, may gusto ka rin ba sa akin? Hindi ako sumagot. Hindi agad. Pero hinigpitan ko yung hawak ko sa kamay niya. Kay, hindi konti. Pero matagal na. At doon siya natawa. Yung tawang may relief, may saya at may halong buti na lang. Hindi ako napahiya. Tapos, nag-lean siya ng konti. Hindi halik, hindi yakap. Kundi yung dahan-dahang pagdikit ng noo namin. Pwede ba kitang ligawan? Wika niya. At ako, hindi makahinga sa kilig. Kaya ang sabi ko, pwede. Pwede. Pagbalik namin sa pangpang, hawak pa rin niya yung kamay ko. Hindi na namin tinago. Hindi na namin binitiwan. At habang naglalakad, bigla niya akong tinapik. Rapi, simula ngayon, akin ka na. At ang sagot ko, oo, slow lang tayo. Wika ko. At ito, nakangiti siya. At ang sabi pa niya, oo naman, pero akin ka na. Akala ko nung una, baka hanggang dagat lang yung kilig. Baka weekend romance lang. Baka dahil lang sa hangin, sa alon, sa sunset, sa lamig ng gabi. Pero hindi pala. Kasi makalipas ang 3 buwan, nandito pa rin siya. Hindi lang basta nandito, nasa buhay ko na talaga. Araw-araw, Lunes hanggang Linggo, maulan man o maaraw. Si Kai yung lalaking unang humawak sa kamay ko sa gitna ng dagat. Ngayon, siya na yung humahawak sa buong araw ko. At eto kami na. Hindi namin minadali. Hindi rin namin ginulo, simple lang, masaya lang. At pagkatapos nung trip namin sa Laia, hindi kami naghiwalay ng landas. Parang may invisible thread na humihila sa amin pabalik sa isa't isa. Good morning text, late night calls, random voice notes ng tawa niya, picture ng pagkain, ingat ka pa uwi, uuwi ka na 'di ba? Sabay tayo. Yung mga ganun. Hanggang sa isang araw, Rapi, pwede na ba kitang tawagin na boyfriend? At ako, sabi ko, tawagin mo na. At ayun na, kami na. Walang fireworks, walang drama, walang grand gesture. Just 2 people choosing each other every day. Isang Sabado, nagyaya si Kai. Rapi, date tayo. Pero simple lang ha. Gusto ko yung totoong magjowa. At ang sagot ko, ano yun? Yung SM lang. At ito, natawa ako pero sumama. At grabe, di ko alam. Bakit? Pero ang sarap pala sa puso ng normal. Nag-milk tea kami. Nag-ikot sa mga sale items. At nagpaalam pa siya. Pwede ba kitang hawakan habang naglalakad? At ang sagot ko, dito sa mall. Kay, baka may... At eto. Hinawakan niya yung kamay ko. Hindi pa ako tapos magsalita. At ang sabi lang niya,
Normal lang to. At doon ko naramdaman, hindi lang pala kami Laiya love story. Real world love story kami. At isang nakakaantok na hapon, nauwi kami sa kondo ko. Hindi dahil sa kung ano man kundi dahil pagod kami at wala kaming tulog. Humiga siya sa sopa, ako naman sa tabi. Hindi kami nag-uusap, nakikinig lang sa mahinang electric fan, sa ingay ng chismis ng kapitbahay, sa mga busina mula sa labas. Namimiss ko yung dagat. Wika niya, napabulong. At ang sagot ko naman, ako rin eh. At ang sabi niya, pero alam mo, kahit saan tayo, basta katabi kita, masaya na ako. Tapos bigla niyang nilagay yung ulo niya sa balikat ko. As in, dahan-dahan. Parang humihingi ng permiso pero hindi niya sinasabi. Hindi na ako gumalaw. Ayokong masira eh. At habang nakahiga kami, bigla siya nagsalita ng totoo. Yung totoo na hindi dramatic pero ramdam na ramdam. At ang sabi niya, Rapi, hindi ako mabilis mapol pero sa'yo, hindi ko kinontrol. Natakot ako nung una pero mas natakot ako na baka mawala ka. At eto, hindi ko siya tiningnan. Hindi niya rin ako tiningnan, pareho kaming nakatingin sa kisame. Pero yung mga kamay namin magkadikit, magkaduktong. At eto, pumikit siya, pumikit din ako. Pero bago kami dalawin ng antok, bigla siyang bumulong. Rapi, thank you ah. Thank you kasi pinili mo ako. At ako, ang sabi ko, araw-araw kitang pipiliin, Kai. At doon nag-fade out ang hapon. Walang alon, walang buhangin, walang sunrise. Pero may kami. At minsan, sapat na yun. Hindi mo alam yung saya kapag may taong pipiliin ka araw-araw at pipiliin mo rin siya pabalik. Hindi mo rin alam yung kilig kapag surprise na lang yung mga nangyayari sa'yo pero alam mo siya yung dahilan. At si Kai, mastermind sa surprise. Sabado ng umaga biglang nag-text si Kai. Rafi, ready ka na ba sa adventure? Huwag ka nang magtanong mag-ayos ka na lang, 8 a.m. Ako, excited, tapos curious. Ano na naman kaya to? Bakit hindi ko alam? Kaya ito, pagdating ko sa meeting point, nakangiti na siya. Hawak yung maliit na bag. At ang sabi niya, Kai, ride tayo sa van, relax ka lang lahat handa na. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero yung kilig, halos sabay sa tibok ng puso ko. Pagdating namin sa small boat, surprise! 2 araw lang, private island. At ako, sabi ko, wait, private? 2 araw? Tayo lang? At ito, nakangiti lang si Kai. At ang sabi niya, shh, huwag kang masyadong excited, basta enjoy lang. Kaya ito, paglapag namin sa maliit na isla, walang ibang tao. Malinis na buhangin, malinaw na tubig, at ang init ng araw. Pero mas mainit yung puso ko sa kanya. Rapi, dito tayo mag-unwind. Maglalaro tayo at mag-e-enjoy lang. At eto, naglakad kami sa tabing dagat. Hinawakan niya yung kamay ko pero hindi basta hawak. Yung parang sinasabi na huwag kang mawawala. Naglaro kami sa frisbee, nagtampisaw sa tubig, tawa, splash, halakhak. Parang bata lang pero grown up na rin. At habang nagtatakip silim, naupo kami sa buhangin. At ang sabi niya, Rapi, alam mo, kahit gaano ka kabisi sa Maynila, kahit gaano ka ka-stress,
Gusto ko lang na may ganitong sandali tayo. At ang sabi ko naman, Kay, same. Ang saya, simple lang pero sapat na. Tumingin siya sa akin dahan-dahan. Parang may itinatagong lihim. Rapi, gusto ko ring sabihin, ikaw yung pinaka-importante sa akin. At eto, hindi ko na kinaya. Dahan-dahan lumapit siya, tumingin sa mata ko. Hinaplos ang pisngi ko. At tumigil lang kami dun. Hindi halik, hindi yakap, kundi yung dahan-dahang paglapit ng dalawang puso na nagtatagpo. At pagkatapos ng 2 araw, bumalik kami sa lungsod, pero may naiwan kami. Ngiti, kilig, alaala ng dagat at isang bagay na hindi maglalaho. Yung kami. Rapi, kahit saan tayo basta magkasama, masaya na ako. Kay, kahit saan. Ikaw lang ang laiya ko. At sabay kaming ngumiti, hawak kamay. Alam namin pareho yung nararamdaman. Walang drama, walang selos. Puro saya lang. Makalipas ang 1 taon, kami pa rin ni Kai. Mas matured, mas komportable, mas malalim ang samahan. Hindi na kami nagmamadali sa salita o kilos. Basta hawak kamay, sapat na. Basta sabay na tawa, sapat na. 1 linggo ng hapon, naglalakad kami sa tabi ng Pasig River. Hindi sa beach, hindi sa private island, kundi sa ordinaryong walkway sa lungsod. At ang sabi niya, Rapi, naalala mo ba yung laiya? At ang sagot ko, oo, yung first day natin sa Cabana. Hindi lang yun, pati yung bawat sandali kahit sa Maynila. Dala ko pa rin yung kilig, alaala at saya. Wika ni Kai. At ako nakangiti. Sabi ko naman, ako rin Kai. At ngayon, dala ko na rin yung pagmamahal ko sa iyo ng buong puso. Umawa kami sa kamay ng isa't isa. Tahimik pero ramdam yung init. Parang walang oras na parang walang problema. Parang yung unang araw namin sa laiya pero mas matatag, mas totoong kilig. Sabi nila may mga lugar na nag-iiwan ng marka sa puso mo pero mas may mga taong lumalampas sa lugar na nag-iiwan ng permanenteng alaala sa kaluluwa mo. Si Kai, hindi lang siya alaala ng laiya. Siya ang laiya ko sa bawat araw, sa bawat tawa, sa bawat haplos, sa bawat simpleng sandali. Hindi ko hahanapin sa dagat kasi nasa puso ko siya kahit saan man kami dalahin ng mundo. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa lungsod, naglalakad kaming magkahawak kamay. Tahimik, simple, at masaya. Rapi, ready ka na ba sa next adventure natin? Oo naman, Kai. Basta kasama ka, kahit saan, kahit kailan. Happy na ako. At eto, sabay kaming tumatawa, sabay humihinga, sabay haharapin ang darating na bukas. Parehong may puso, pareho sa laiya, at pareho sa isa't isa. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.